teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang lumikha ng langit at lupa, lahat ng nilalang sa mundo. Sa kanyang salita naganap ang nais niya, purihin ang Panginoon. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Dumaan ka man ng pagsubok sa mundo, lahat ng ito'y batid ng Diyos. Mahirap man o imposible man, lahat ay magaganap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos.
magtiwala ka. Pagkat kay Jesus lahat ay posible. Maniwala ka, magtiwala ka. Pagkat kay Jesus lahat ay posible. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na patuloy na kasama namin tuwing araw ng Sabado upang patuloy na mapapurihan at mabigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon. Minsan na gusto kong itawag dito, hindi na awit ng pag-ibig. Anong tawag dito? Kwento ng pag-ibig. Ayan, pag-ibig man sa Diyos. At ngayon, talagang kwento ng pag-ibig. Obvious ba? Okay. Pero bago tayo dumako dyan, tayo muna yung manalangin. Muli, Ama, maraming salamat. At kayo po ang nag-uugnay-ugnay, nagdudugtong-dugtong ng bawat episode ng inyong itinakda na programang ito tuwing araw ng Sabado. Samahan niyo po muli kami at sa inyong kasiyahan, sa inyong kagandahang loob, sa inyong habag. Patuloy po kayong kumilos sa mga buhay ng mga taong tinawag niyo sa umagang ito upang muli ang inyong pangalan ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, siyempre, sa umagang to ay obvious ba may dalawang lovebirds tayong nakakasama, makakakwentuhan. Ang ating mga kasama ngayon ay si Brother Juris at si Sister Camille. Ayan. Pero ito hindi ko nababanggit lagi kaya bago ko makalimutan, alam niyo mga senior, kasama po namin lagi si Sister Jam at si Minister Arnold. Ayan. Kami po ay isang hindi basketball team. Kami po ay teammates, no? Hindi pwedeng wala yung isa, kailangan yung tatlo ay laging magkakasama. Ayan, so hindi lang po ako mag-isa dito. Kasama ko po lagi yung dalawa kong minsan masaya kami, minsan nag-aaway kami, minsan nagtatampuhan, ayan. Depende po sa mood ng bawat isa. Pero andun po yung talagang kaisa sa gawain. So tuloy-tuloy na tayo sa umagang ito. Welcome Brother Juris at ang kanyang kabiyak. Ayan, Tagalog. Kabiyak na Sister Camille. So bati muna siyempre. Brother Juris, bati ka muna. Bati mo mong barangay. Good morning, Jesus. Sa mga kapatiran po natin na nanonood ngayong umaga. Ako po si Brother Juris. Ako po yung pinaka-panganay na anak ni Brother Enol Nocum. Ayun po. Kasama ko po ang aking asawa. Pakilala ka. Ayan, good morning po mga kapatid. Ako po si Camille Nocum. Camille Nocum. Ayan po. Kami po ay mga anak po ni Brother Enol Nocum at ni Sister Helen Nocum po. Ayan po. Good morning po. Isang malaking lahi, no? Malaking pamilya, ang Nocum family. Nagsanga-sanga na nga, no? Kaya pag kumantay, nag-love offering, puno talaga yung hindi na magkasya sa camera. Anyway, isang ating layunin sa awit ng pag-ibig ay makilala natin yung ating mga kapatiran. So, mag-i-introduce po ang bawat isa and they can say something about himself or herself. So, salita kay Brother Juris. Sino si Brother Juris? Maliban doon sa anak nga ni Brother Enol, magpakilala ka ng konti sa atin. Yun nga po. Kumbaga, magkwento lang ako konti sa kung sino ba si Brother Juris. Ano lang po, hindi naman masyadong hindi naman typical lang din po, simple lang na na katulad din ng mga ibang kapatiran natin na ayun nga po, sa araw-araw din, working din po, nagtatrabaho. And then, so full-time po? May full-time job ka talaga? Meron po talaga. Meron po. Nasa employment po ako ngayon sa
manpower recruitment. Opo. Okay. Yun po ang aming industry na kinabibilangan ni Sister White. Kila Brother Bernie. Dati po ako sa Prime Power dun so sa another Yun po ang company. yun po ang aking unang naging employment. And then nung nagkaroon po ng another opportunity. Another opportunity. Opo, lumipat po I ako. see. Ay, siya Bali- naiwan ko doon. Okay. Ilan kayo magkakapatid? 5 po. Ilang lalaki, ilang babae? 4 po kaming lalaki, isa po ang babae namin si Esa. Okay. Siguro, pang-intriga lang na tanong. Biglang ganun. How is your dad bilang isang ama? Maigpit, maluwag, kengkoy, ano siya? Ano po, ang naalala ko sa daddy, buhay pa po. Hindi pa kami nag-yolo-je, buhay pa yung tatay. Ang naalala ko sa Malakas pa daddy, po, malakas pa. naalala ko sa daddy talaga, disciplinarian talaga. Kumbaga, ako po, lalo ako nung bilang panganay, ako po talaga nakatikim ng lahat ng pagmamahal talaga. Ay, gusto Opo. kong paliwanag mo yung Yung pagmamahal. pagmamahal po talaga. Actually, kaming dalawa nung kapatid ko. So, ang daddy ko po, disciplinarian. Namamalaw siya. Kulang po ang salitang palo para ano po natin. Opo, ma-describe natin. So ganun siya ka-stricto talaga. Opo. Talagang nung bata pa ako, medyo, syempre, hindi ko pa siya ganun naiintindihan. Kung ganun. Meron din mga nagsasabi sa lugar namin na si daddy ko nga talaga, sobrang talaga, Higpit. malupit talaga siyang mag-disiplina. So, kung sa mga typical na papaluin lang, sisinturon lang, ay, basic lang po yun. Wala po yun. Hindi, kumbaga sa mani lang sa amin po yun. Hindi, Pero sabi mo, kayong dalawa lang sino yung pangalawa? nung pangalawa po, Pero pagkatas noon, medyo nagmelo medyo na siya. na po kasi, medyo umiidad-edad na siya noon. Opo. Yung sa amin talagang full force talaga yun. So, yun po. Okay. Tsaka talagang yun po ang kinalakihan namin Okay. na si daddy ko disciplinarian. And then talagang Okay. Siguro kasi nga, para naman hindi magmukhang kontrabida yun. Actually, ganun din ako. Kaya lang hindi lang talaga palo. Matindi talaga. Kasi hindi excuse yun. Yun na ang nakuha namin sa lumang buhay na may maganda pero dapat palo lang, nangyari gulpe. Yun. Pero na maging Kristiyano, medyo nabawasan. So napakalaking bagay na impluwensya ng pananampalataya na sensya ka na kasi yun. Parang ganun kasi, hindi ba? Kung anong ginawa sa'yo, dahil bata ka, ang tendencies, ay yun ang tama. So kahit na medyo mali nga, yun ang nagagawa. So ang maganda dito is naunawaan mo. Ano naman na naging yung positibong epekto sa iyo ng disiplina ng father mo? at some point talagang ngayon ko na papagtanto na tama lang din naman pala. Dahil Na ginanon ako. ginayon siya, gaya. Tama din pala. Dahil doon ko, kumbaga parang doon ko po nakita na ganun pala dapat ang tamang pagdidisiplina. Although hindi naman perfect daddy ko, meron din talaga siyang hindi siguro magandang nagawa sa amin, sobrang na disiplina niya kami. Pero habang lumalaki ako, habang nagbibinata ako, habang actually kasi kaya naman din talaga ako ginagano ng daddy, napakabait ko din naman po kasi talaga. Okay. Sobrang bait ko din naman talaga po. So Kaya, ano yung insight mo na, ano yung magandang ginawa sa'yo nung ganong uri ng tinatawag na disiplina? yung dumadating po ako sa punto na na medyo naliligaw ako ng landas. Okay. Yung kumbaga nagkaroon din talaga ako ng
Kasi takot ako si daddy ko talaga eh. Takot ako sa kanya. Kumbaga, nung napupunta na ako dun sa, nasusuong na ako dun sa mga hindi magagandang, magagandang mga gawain. Mga tropa-tropa, mga So, lagi akong may ipangamba sa sa dibdib ko na, ang Google Pay na ako. So, yan yan po yung mga drugs po na yan. Hindi ko po natikman yan. Although may pagka mabait po ako, hindi po ako natikim ng ganyan. Opo, hindi po ako dumating dyan dahil sa kaloob-looban po ng puso ko, pag tinikman ko talaga yan, Google Pay talaga ako. Baka hindi lang gulpi. Baka hindi lang po, palayasin pa ako. Anyway, pinag-uusapan ho natin yun kasi kahit ang Biblia, nagsasabi na kung kailangan paluin, yun nga mali namin ng tatay mo eh. Nakalimutan namin ang pagkakaiba ng palo sa gulpe. Ayun, no? At anyway, salamat na lang sa Diyos at nakita mo yung positibong epekto nun sa buhay mo at nadala mo yan hanggang sa, in fact, kung hindi ka na-disiplina, posibleng nagpatuloy din yun. Una-una, wala rin mga tinatawag na perfect na tatay, kahit nga ako, kahit siya, na-realize na, teka, may mga mali. At dumating ba siya sa point na humingi ng tawad or anything? Opo. May pagkakataon po nung bata ako na kwento ko na lang dati pa naman to eh. Kasi sobrang kulit ko talaga. Ayaw kasi talaga niya akong tatambay-tambay. Okay. Siyempre, pag bata ka, bagito ka, tropa-tropa. Bata. Yung lugar din namin kasi talagang subdivision kasi yun, maganda talaga yung lugar namin. Hindi po, kabaligtaran po. Okay. Uso po doon yung mga rumble, yung mga ganyan. Sa bagong silang po. Napasama ka sa gano'n? Bagong tropa-tropa lang naman po. Mahilig na tumambay-tambay sa labas. Okay. Minsan, si daddy kasi, dito na siya, worker, dito na siya Okay. Minsan, isang linggo siyang hindi uuwi, ganyan. So, parang malaya ako noon. Pag mga time na yon, tambay-tambay, ganyan. Hindi ko alam, sinusumbong pala ako ng mama ko. Na, si Yuris, tambay-tambay yan sa So, nangyari talaga sa akin yan, share ko na rin po, talagang ginulpi talaga, talaga ako ni daddy ko, talagang, sinabunutan ako niyan eh. Pag sabunot sa akin dito, umangat yung yung anit ko. Sobrang talaga, kasi nga sobrang tigas ng ulo ko talaga. Pero kailan nga, yung sabi na, humingi siya ng tawad. Kailan niya ginawa yan? Ayun po, nung nakita niya na yung anit ko, humiwalay na sa bungo ko. Doon po talaga, yun siya, humingi ng tawad siya sa akin. Sabi niya na patawarin ko siya. Bata pa ako noon, siguro mga first year high school. Okay. Ayun na nga, hindi naman kami, sa akin naman kasi later na, yung sa tatlong anak ko, na talagang sinabi ko, alam ko, kasi na-realize namin pareho ng tatay mo na, teka, may mali. Maganda yung pamamaraan sana, pero hindi ganun sa tamang application. So, anong nangyari? Ako naman sa mga anak ko, kinausap ko silang tatlo. Sabi ko, alam ko hindi ako perfect. Alam kong may mga nasabi ako at nagawa ako. So, humihingi ako ng tawad sa inyo. No? So, mahalaga yun sa ating mga magulang na hindi porket tatay ka, nanay ka, lagi kang tama. At yun ang nagkukos ng healing sa relationship. Lalo ng bata, hindi naman niya naintindihan na ba't kailangan dumating ako sa ganung point na danasin ko yun. So, yung kagandahan ng Christian parents is dumadating tayo sa point na pwede ka magpakababa at sabihin mong, nagkamali ako doon. Kasi nga, yung relationship ninyo, kailangan ng healing. Lahat tayo nangangailangan ng healing. So, nung mag-full-time ang tatay mo, hindi ka naman nagulat. Hindi naman po kasi nakita ko na siya sa talagang yung bata pa lang kami, nandito na talaga siya sa gawain. Actually po, nakita ko na pati actually mga tito ko, nandito na din. Kaya ang comfy po sa akin, parang nung time na yon, parang kumbaga parang hindi siya ganun parang ganun lang siya. Wala siya pang ganun, impact. Parang wala kasi siyang impact na parang natural lang. Parang kasi nga, practically lahat kayo nandito. Opo, parang ganun. Na parang, okay, sa coffee, ganyan. Hindi ko po alam. Noon lang po ako, nung nagkakaedad lang po ako, nag-mamature po ako, doon ko po nalalaman yung kahalagahan.
Kailan nagsimula yun? Ano po yun eh, kung mababalikan ko po, year 2012 po yun. Bakit nagkaroon ka ng realization at that? Ano nangyari? Ano po, siguro po, dala na rin po yun ng nung mga struggles ng sa pag-aaral, tapos siyempre, lang namin di buhay namin, ang hirap talaga eh. Binata ka pa noon? Opo, binata po, nag-aaral pa po May ako. nangyari ba na dumating ka sa point na lumapit ka na talaga sa Diyos? Ano po, parang wala naman po talaga akong kumbaga parang yung dramatic. Wala po talaga akong ganun eh. Parang ano lang. So parang ano lang po, parang nung nag-decide po ako the year 2012 na nung na-encounter ko si Lord, parang sabi ko sa kanya, Lord, kumbaga, ang ko pa noon, pero Jeremiah 29:11. Yun ang pinaka parang naging tumatak sa akin na sabi ko, Lord, alam mo naman yung plano mo para sa akin eh. Alam mo yung pinaka plano mo sa akin. Doon ko na-internalize po yung... So, doon ka dumating sa point na isinuko mo na yung buhay mo sa... Opo, doon po. Pero hindi pa po yun pero hindi pa talaga siya. Natural. Kumbaga, talaga siya. Kumbaga, doon ko po nalaman, na-internalize yung aking salvation. Doon ko po na-appreciate yung ginawa ni Christ na pag-redeem sa atin by that year po. Before po kasi, hindi ko naman po alam yun. Ilang taong ka nun? 2012. Baka matumba. Siguro po mga 20 to 21 years old. Okay. Ganun po. Yun po. Kasi yung mga 20 pababa ako, medyo mapusok ako kung palabarkada ako, barkadista Anong pagkakaiba ni Yuris noon at saka ngayon? Malaki po. Kumbaga... Huwag sabihin lahat, kukulangin ng oras. Opo, kung dati po, talagang nasa crowd ako. What do you mean? Nasa crowd. Gusto ko lagi ako maraming kaibigan eh. Ganun po ako dati. Gusto ko marami akong kaibigan. Okay. Gusto ko matropa. Ganun po ako. Unlike ngayon, ayoko na maraming tao. Parang ganun. Andito na yung nagpapakompleto sa akin. Parang siya lang, okay na. Naglalagkit naman ako yan. Isa lang po yun. Pero sa spiritual po, talagang malaki po yung pagkakaiba sa ngayon. Isa lang. Anong pagkakaiba ni Yuris noon? Tsaka, ayun, nasabi mo nga na. Pero yung in terms of, siguro, more of your relationship with the Lord, ano yung pagkakaiba ng relasyon mo sa Diyos noon at saka ngayon? Kasi nga sabi mo nung una talaga, pag sinabing, nagsuko na ako, hindi mo sabi mo, bait ka na noon eh. Pero ngayon, ilang years ka ng Christian? Since 2012 po eh. Matagal-tagal na, more than 10 years. So, anong pagkakaiba ni Yuris ngayon doon sa nagsisimula? Yung siguro po yun ngayon po mas napapractice and then mas kumbaga yung nagkakaroon po ako ng yung doon sa stand ko doon sa faith. Dati po kasi, syempre, peer pressure, nahihiya-hiya ka pa na Christian ka natanggap na doon sa grupo ninyo, ikaw yung Christian. Kumbaga, andyan yung mga asaran. So, nung maging Christian ka, nung sabi mo nga, 2012 naging Christian ka, may barkada ka pa rin noon. Meron pa rin po. Paano ka nag-adjust na nung maging Christian ka na? Ayun po, wala, sumasama pa rin. Yun nga po, sinasabi ko, parang hindi pa, meron akong mga Christian friends, meron din akong mga hindi Christian na friends. Pero sa mga hindi mo Christian friends, paano mo nasasabi na Christian ka? Hindi pa? Parang ang sinasabi ko lang, nag-a-attend ako, mga ganyan lang po, mga ganyan. Pero meron din po ako mga times na talagang nahihiya ako. Ganun talaga po kasi hindi pa matured yung aking faith. Tama. Pero parang ngayon po, parang ang kaibahan naman ngayon is talagang, ngayon, parang bold na ako magsalita na Christian ako. Kahit sa mga ka-office ko, sa mga kakilala ko. Actually po, sa office, ang tawag sa akin, pastor. Dahil po kapag meron na sa pantry na kasabay ko, ko po talaga, nagtitake po talaga ako ng opportunity na ma-share talaga yung word of God. Opo. And then talagang, yun na po ang naging naging parang patawag po dito, parang... Mission mo. Opo, na
hindi lalagpas sa akin ng isang araw na to na wala akong masesharean dito sa loob ng office. Thank Kasi you, po, yung Lord. office po namin, ini-encourage din na may grupo rin po kasi kaming mga Christians. Okay, doon. okay. Kaya napakaganda po na blessing sa akin na binigay ni Lord yung company na pinagtatrabahuhan ko. Dahil sa ibang company, bawal. Kumbaga, trabaho ka lang. Wala anong Bible study. Dito meron kayong Bible Sa amin po, study. priority po ang Bible study sa amin. Wow, thank you, Lord. No? Talaga naman, kapag ikaw ay Kristiyano, dadaling ka rin, aalisin ka talaga ng Diyos. Hindi ko naman sinabing pinanggalingan mo, wala. Pero ilalagay ka talaga dun sa tamang lugar kung saan kaya ka tinawag ng Diyos para doon ka magmisyon. At maganda sa Kanya, kahit di siya full-time. And I hope na maging kostumbre ng maraming Kristiyano to. Kasi lalo yung mga matagal ng Kristiyano, wala na na parang chill-chill na lang No? Pero sa'yo, and I hope na magpatuloy yan, na at least one soul a day na may nasisharean ka ng Actually Word po, of God. yung mga kapatid ko po, yan po ang aking parang inanong ministry. Yan aking mga kapatid. Yan po, pag nagkikita-kita kami niyan, laging ang kwentuhan namin yan. Disciplinaryan ka na rin ba sa mga kapatid mo? Parang ako pa. Parang pero inano po, opo. Pag nakikita ko yung mga kapatid ko, kamusta yung si ganito, matend ba? Bakit hindi nakatin? Ganun na ako sa kanila ngayon. And then, kapag nag-gathering po kami ng mga kapatid ko, parang ang gusto ko lagi, chine-check ko yung nila, yung maturity nila sa Christian life nila. Naiintindihan mo na ba yung ginagawa natin? Baka routinary ka pa rin. Parang ganun yung nagiging ko sa kanila. Si Panganay Pastor. Okay. Thank you, Yuris. At sa sandaling panahon, marami pa. Huwag ka tanong naman natin itong isa. Ang dahilan kaya niya iniwan ng daigdig. Sige, Sister Camille. Sino ba si Sister Camille? Konting background. Ayan, good morning po mga kapatid ulit. So ako po si Camille po. Ganon din po kagaya po ni Brother Yuris, meron din po akong full-time na trabaho. So, madalas nyo po ako nakikita na kasama po nila Mr. and Mrs. Caramba. So magte-10 years na po ako nagtatrabaho po sa kanila. So from Prime Power po, na-transfer ako year 2022 po sa isa po nilang business which is yung sa Interpool Prime. And blessed na blessed naman din po. Okay. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. 3 po kaming babae. Tas eldest ka rin ba? Gitna po ako, middle child po. Okay. So ikaw, paano mo nakilala si Lord? Sa company na ba? Sa Prime Power na? Hindi. Dahil po kay Brother Yuris. Ayun po. Dahil kay Pastor. Opo, kay Pastor. Siya pong nagdala po sa akin dito sa Comfy. Pero kasi meron tayong gawain sa Prime Power, di ba? Umaattend ka na doon. Opo, umaattend na po ako. Pero bago pa po yun, wala pa po ako sa Prime Power po. Nasasama na po ako ni Brother Yuris po dito po sa Comfy. Dadala niya na po ako noon. Year 2014 po. Nagbubulungan silang dalawa. Hindi po kasi po. Tawag po dito. Parang niyaya niya po ako. Sabi niya sa akin, sama ka dun sa... Kasi syempre po, that time po, hindi ko pa po siya masyadong kilala. Get to know each other po. Hindi pa kayo mag-boyfriend? Hindi, kami naman na po. Pero gusto niya po sa akin ipakilala kung ano po yung family po nila. And ito po yung tinuro niya sa akin na family niya, si Comfy. Kaya po, nung sabi ko sa kanya, di ba, umattend po ako. Siyempre po, bago po sa akin, kasi po ako po ay, bago po ako mapunta kay Comfy, nasa Catholic Church po ako nagko-choir. Ayun po. Okay. Sabi ko po kay Brother Yuris, sabi niya, nung niyaya niya po ako, sabi niya, punta tayo dun sa church namin, sa Parañaque, ganyan. Sabi ko, sige. Tapos nung nakarating na po kami dito, nandun pa po kami nun sa dulo, natatandaan ko po. Sabi ko sa kanya, syempre, bago po sa akin, kasi first time ko po makapasok. Tapos, sanay po ako sa Catholic na mass po. So, sabi ko sa kanya, nakarating na tayo dito Next Sunday naman, doon naman sa church namin. Kasi active din po ako sa Catholic Church. Okay. Ayun po, hindi na po kami nakaalis dito. Dito na po kami every Sunday umaattend doon. So, ano ang naging effect sa'yo na sinama ka muna kasi, so hindi ka voluntary, kumbaga na So, paano, kailan ka masasabi mo na talagang naintindihan mo na talagang sabi mo na, ay, alam ko, Christian ako na ngayon. Kailan nangyari yun?
Siguro, hindi po ganun kabilis po di ba po? Kasi although, yun nga po, nag-i-start tayo as attendee muna. Okay. Pero dahil na-develop na yung knowledge mo, yung pagka-Christian mo, siguro po masasabi ko po na isa rin po na naghulma sa akin para po masabi ko po na Christian na po ako is yung nandun na po ako sa Prime Power. Kasi Okay. po every Tuesday po meron pong prayer meeting oo, na kahit po hindi po sabihin sa akin, parang kinumit ko na sa sarili ko na every Tuesday dito ako sa prayer meeting. Ako po yung mag-aasikaso nun. Despite po na merong mga meetings, may mga reportings, gusto ko po on time po akong darating po kasi para po makapag-asikaso po dun sa prayer meeting. Tapos parang sarili ko na po yun na kusa. So yung, kasi nung dumating, nung bumalik ulit ako sa Prime Power, ikaw na nagpapakanta. Opo. So parang naging role mo na yun, di ba? Ikaw na, ano yun, nag-volunteer ka o inassign ka or what? Siguro po sa tagal na rin po ng panahon, although nabanggit din po sa akin nila Mr. and Mrs. Caramba na, Camille, ikaw na dyan na. Oo. Pero bukod po doon, ako na po sa sarili ko yung nagpresenta na rin po siguro na mag-facilitate po nung prayer meeting po doon sa Cramsis po. So sa may Prime what's the Power. difference na, siguro parang tanong ko kay Yuris, sino ka noon at sino ka ngayon na maging sabihin mo na talagang naintindihan mo ang pagiging Kristiyano? Siguro po dati po kasi anak lang ako ng mga magulang ko. Ngayon po parang masasabi ko na po anak na talaga ako ni Lord. Kasi marami na po siyang iminulat sa akin Ganun po. Sa every time po na umaattend, sa every time po na nakakarinig ng salita ng Diyos, ganun, parang sabi ko, minsan may realization, ganun po. Tapos yun po nasabi ko na, ngayon ang laki na kasi parang, ngayon po, lahat na kay Lord ko na po binibigay Lahat po ng gawin ko kay Lord na po. Hindi po kagaya dati sarili kong desisyon. Uh-huh. So sa madaling salita, natuto ka maging dependent more on God, no? So ito yung isang mark ng isang transformed na buhay, no? Masasabi mong ikaw ay talagang Kristiyano na when you have learned to depend more on God. Yan ang isang bagay na nakita ko sa buhay ng, kahit sa akin, sa buhay ng bawat isa na natural kasi sa atin maging independent. That's the natural, that's the flesh, to be independent of God. But later on, as you grow in your maturity, ang tendency mo talaga is to depend more and more on God, no? So nung ikaw ay naging Kristiyano na, anong masasabi mong ibang experience mo noon at saka experience mo ngayon na, nga nagbibiroan tayo kanina, di ba? Yung ganap at kasiyahan, di ba? Kumusta? So paano masasabing ang buhay ko ngayon, well, hindi pa naman perfect, pero ang buhay ko ngayon ay ganap at kasiyasiya. Parang, anong kaibahan noon at saka ngayon? Noon po kasi pag may kulang po sa akin, nagre-reklamo ako Reklamador Yes, ka. opo. Bakit walang ganito? Bakit ganyan? Bakit maraming purong bakit? Ngayon po kasi pag may kulang po sa akin, itinataas ko na po siya kay Lord. Tapos si Lord na po yung nagbibigay. Magbigay man si Lord o wala, nagpapasalamat pa rin ako. Tapos feeling ko po blessed na blessed ako kahit wala. Ganun po. Ganun po yung pakiramdam. Ano pa yung gustong mangyari ni Camille sa buhay niya as a Christian in the future? Kasi hindi pa naman tayo perfect. So, ano yung desire mo na later on na maging si Camille? Maliban siguro sa pagiging superstar or whatever. As a Christian. Gusto ko po talaga. Pinagpipray ko po kay Lord na makasama po sa praise and worship. Okay. Kita niya, sige, go ahead. Kasi before po kasi, tawag po dito, nung nasa Catholic Church po ako, choir member na po ako. Tapos po parang hindi ko po alam, parang hindi po ako at peace kumanta. Parang ganun po, may nararamdaman po akong ganun before. Tapos ngayon naman po, syempre po, hindi naman po sa pang-judge po sa iba. Yung mga awit po kasi ng Comfy magaganda. Tapos talagang minsan po tumatagos sa puso. Tapos lalo na po pag nakikita ko po yung mga song leader din po na nagpe-praise and worship. Sabi ko, kay Lord, kung pagbibigyan po ng pagkakataon, gusto ko rin po na makasali po sa music ministry po talaga. Since yun naman po yung talent po na pinagkaloob sa akin ni Lord. Grabe, heart's desire niya, no? Pwede kang magkaroon ng ibang heart's desire na kung ano pa man, pero napakasimple, pero tagos sa puso. Kasi kahit ako nagulat naghihintay ako ng kung ano pa man.
Influence ba to ng asawa mo? May ganun eh. Sinisi yung asawa. Opo, kasi po minsan po, ay madalas po pala sa bahay po, kasi may speaker po kami doon. Ang sound trip po namin ni Brother Yuris, puro Christian song po. Hindi man po pang comfy, kahit ano po ang Christian song. Tapos minsan po pag umaawit po ako, kinokorek niya po ako. So parang kumbaga sa tono, ganyan po. Kasi hindi rin po ako, minsan po nawawala po ako sa tono. Siya po yung nagko-correct sa akin. Tapos parang nasabi ko rin po yun sa kanya minsanan. Sabi ko gusto ko talagang, pinagpipray ko kay Lord na makasali sa praise and worship. Kasi bukod sa gusto kong ma-share yung talent na binigay sa akin ni Lord, parang, iba po kasi pagkasali ka. Kaya ka po, pag Ano raw? Kaya po kung hindi po kami nakaka-attend po dito kasi nagkaroon po ako ng chance makasama sa Quezon City anniversary. Kaya doon ko po, ginalingan ko po doon. Kaya nag-singer na po ako doon sa Quezon City. Nagkasama ka na sa praise and worship Opo, doon? nagsa praise and worship po ng anniversary ng Quezon City. Tapos pinagkaloob din po sa akin ni Lord na magturo po ng sayaw sa kanila sa mga performances po nila. Hindi ka nagkamali na pinasok na pamilya, no? Kasi pamilya nila, kumakanta, tumutugtog, sumasayaw, composer pa. Kaya lalo po ako nabilib kay Lord. Kasi dito po ako dinala ni Lord. Pwede niya naman po ko ibigay sa mga rugby boy dyan sa... Pero binigay niya po kay Brother Yuris na maayos na Brother Yuris, hindi na yung dati. Yan po. Talaga, napakaganda na. Attention, Sister Sally. Di ba? Napakaganda nung ganong heart desire. That's how you want to be a part of what God is doing in the church. Ayun naman ang mahalaga, no? Lagi naman nating nababanggit sa awit ng pag-ibig na dapat po ang bawat isa sa atin ay may bahagi sa iglesia, no? Ano man yan, gano'n man kaliit. Sa tao naman, yung maliit, malaki, ayan, sa tao yun. Pero sa Diyos, ang mahalaga, yung desire mo na, Lord, gusto kong may bahagi sa ginagawa mo na gano'n mang kaliit, ay kasali ako, no? Doon tayo lalago eh. Maturity comes when you desire to serve God in your own capacity. Kung ano ba gift mo, kung ano ba yung ano. So, doon din naman siya nagbe-bless, by the way, no? Doon ang gagaling lahat ng blessing. Ayan, mahaba pa kwentuhan namin, pero ngayon may kakantahin na mag-asawa. At napakaganda ng kanilang awitin kasi it's a song of alay, no? Tawag ko dyan. Pag-aalay ng sarili. At magandang pakinggan natin ang awitin nila. Narito kami ngayon. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa iyo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, tataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, lingapin mo ngayon ang bayan mong minamahal. Bayan mong mahal. Sarap pakinggan ng dalawang kumakantang
nagmamahalan, ano. Iba yung dating, ano, pero kasi yung mga duet lang. Ayan. So, happy birthday muna tayo. Ngayon ay November 15. Ako, Merry Christmas. Malapit na talaga. Happy birthday to Sister Clement Toledo. Ayan. Aba, happy birthday, Brother Mario Encarnacion. Brother Rico Katabay. Sister Isa Oliveros. Sister Rochelle De La Cruz. Brother Ferdy Patulay and Pastor Alex Kaabay ang nasa States now. So, batiin natin sila. Happy Happy birthday, po. mga Happy birthday. kapatid! Happy birthday, mga kapatid. Ayan. Enjoy your day. Ano lang yan, once a year lang yan. Kaya enjoy nyo talaga yan. So ngayon, siyempre naman, hindi tayo pwedeng dumako dun sa tinatawag na their love affair. Ayan. Pareho pala silang, kanina nagkikwentuhan kami, meron silang isang naging, siguro ano naman pagkikwentuhin ko, si Sister Camille, paano kayo nag-meet ni Brother Yuris? Ayan. Ayan. Sige po, ako magkukwento po kasi po pag si Brother Yuris kulang eh. Ayan po. Ayan po. Nagkakilala po kami talaga ni Brother Yuris ay sa banda po. Kasi po, meron po ako mga teacher nung elementary, nagtayo, pero mga ano po mga professional teacher po talaga and full-time teachers po sila hanggang ngayon, na nagtayo po sila ng banda nila. Ngayon po, yung banda po nila na yun ay tumutugtog po every Saturday po, kahit saan po, sa mga bar, sa mga may birthday, fiesta, ganyan po. Tapos, yung mga teacher ko na po na yon, ang drummer po nila ay si Yuris. Yan po. Tapos po, since ako po, alam po nila ako na kumakanta po, so kinuha din po nila ako as singer. So, dumating po sa point na naging magkagrupo po kami sa banda ni Brother Yuris. And since kami pong dalawa is yung bata lang po, kasi may mga pamilya na rin po yung mga teachers po namin nakasama. Doon na po kami nagkakilala ni Brother Yuris. So kayong pinakabata, kumbaga. Opo. How old are you when you started? Siguro po ako 19 po. 19. Tapos si Brother Yuris? 21 po, possible po. Okay. So how did it develop into something else? Siguro tanong ko si Yuris. Siyempre, dapat kasi nanliligaw, lalaki, hindi babae. No? So, Brother Yuris, saan nagsimula ang mga kapanapanabik na kwento ng inyong pag-ibig? Ay, yun nga po, Minister Ernie, yung ganun tulad po na sinabi nyo, medyo mababalikwas ko. Kasi ano po, ako po, nung sumama ako dun sa grupo na yun, ang gusto ko lang naman po talagang tumugtog. So talagang, nung kinuha ko sa grupo na yon. And then, nung time na nawalan lang sila ng singer, estudyante nila si Camille, kinuha nila. So kami dalawa yung pinaka-bata. So close niya rin yung mga ibang member ng group. And then, habang nandun na kami, tumutugtog na kami, meron kaming mga hindi ko lang alam, baka mag-sound naman ako, may pagtangi na pala siya po siya sa akin.
Opo. Siya yung may crush sa'yo. Opo, parang ganun po. Excuse po, pasintabi po. Pero yun po talaga yung totoong pangyayari. Ako po yung nanligaw. Ganun po yung totoong pangyayari talaga. Ako po, wala po talaga akong alam. Wala po akong alam Ay, na... napaka-inosente naman. Opo, kasi ang gusto ko lang po talaga nun, ang gusto ko lang talaga po nun, tumugtog, magbanda, i-explore yung music, yun lang ang Okay. gusto ko. So, kailan mo naramdaman na, siguro unang tanong, what did you see in her na caught yung attention mo? Ano po, actually po, medyo hindi pa siya, medyo hindi pa masyado kasi yung maturity ko as Christian noon. Kumbaga parang hindi pa biblical ang aking perception, hindi pa ganun ka, ang aking, yung ano ko po. Kumbaga parang, nakita ko po kasi na bukod sa kaming dalawa yung pinaka parang bata doon, pinapag-match kami. Sa akin po, wala. Yung mga kasamahan ko, uy, ginagad binubuyo-buyo. Kaya sa akin po, bakit? Bakit? Gusto ko lang mag-drum Ganun lang ako. Ganun lang po ako. Sabi ko, bakit? Bakit ano? Tapos one time, ayun nga po, nagkaroon kami ng isang gathering na kukwento ko ba? Ganun po na parang, kaming dalawa. Binuyo Kaya na binuyo kaming dalawa. Okay. Hinawakan yung kamay ko. Okay. Hinawakan po yung kamay ko. Hindi na ako pumalag. Ang ganda nito minister Kumbaga parang sino ba naman ako? Sino ba naman ako? Pero hindi ko po yun ina-advise Yun po yung na-experience namin. Okay. Hindi ko po yun ina-advise yun sa mga kabataan na ano. Pero actually, kami po, nung na-experience namin na yun, may trabaho na kami, nakapagtapos na kami medyo ng pag-aaral responsible namin. na naman Opo, kayo. tapos na yung responsibilidad namin sa mga magulang namin na pagtatapos ng pag-aaral namin. Pero, siyempre, ano yung maliban to sa maganda siya, no? Ba't ka natatawa? Maganda ka naman talaga. Ano yung isang quality niya, yung ugali niya na nagustuhan mo? Ano po, ang natatandaan ko po nun, kaya talagang nahulog na yung loob ko sa kanya. Nahulog talaga. Nahulog talaga yung loob ko sa kanya. Kasi hindi ko po talaga masabi na hindi ko po talaga masabi na ako po yung unang nag-initiate. Hindi siya love at first sight. Opo kumbaga. Parang nag-comply lang ako doon sa Okay. pinapakita niya sa akin. Kasi mabait. Tapos, lagi nakangiti. Tapos, nagagalingan din ako sa kanyang kumanta. Parang sabi ko, perfect match kami nito Parang, maiintindihan niya ako kapag nag-music ako kasi, Tama. gusto ko mag-music maiintindihan niya ako. Unlike sa, kung sinong babae ang magiging karelasyon ko, baka pagbawalan ako pag may mga tugtog ako, pagbawalan ako pag magme-music ako. Ito, naiintindihan niya kasi singer siya. Tapos, ayun nga po, tapos na, tapos naman siya ng pag-aaral. Degree holder naman siya. Tapos, maayos yung pamilya. Actually, kasama namin lagi yung mami niya kapag tumutugtog kami. Okay. Lagi niyang kasama. Tapos, kaya yun nga po na parang, din ako, parang sabi ko, kawawa naman kung di ko pagbibigyan to. Wow! Sorry Ang haba ng hair mo. Hindi po. Totoo po yun. Opo, parang yun po yung nasa isip ko. Kasi po, nakakarating na po sa akin yung mga balita na, uy, pansinin mo naman kasi meron na sa yung yan. Ang ko naman sa akin po, minister, parang, bakit? Wala naman ako. Ganun. Yan nga po, mga At that time, yung sinasabi mo yan. 21, mga ganyan, Oo, 22. bata ka pa. 22. Actually, bata mga ka ganun pa. po, parang sabi Siya ko. ba una mag-girlfriend? Di naman. Hindi po. Okay. Hindi ko natatanong ilan. Okay. Hindi kasi isang nakita ko dito na nakakatuwa siya Talagang pre-qualification. Okay, check. Okay. Check. At saka tinignan niya yung ano yung ugali mo na magiging compatible. So kanya, hindi emosyon na kaagad minsan which is mas maganda, no? Kasi minsan emosyon, tas nawala na, kasi emosyon lang. In your case, tingnan mo objectively, sino ba itong taong ito na ano ba ang magiging buhay namin just in case. So tinignan mo yung karakter which is sa akin mas matured kaysa yung
na in love ka kasi, ay, ang feeling ko talaga, tapos later on, mawawala yung feelings na yon, ano. So nakita ko, ano siya tatanong ko lang, bilang asawa, ganun din siya, very objective Opo. siya sa Opo. lahat, Opo. kahit may problema. Opo. Example nga. Kasi napaka-objective niya hindi siya yung emotional na titignan niya ng mabuti, titignan niya yung pros and cons. So, Nung ano po, siguro po, masabi ko po nung time po na magpapakasal na po kami. okay. Kasi po, ayun na nga po, syempre, hindi naman po siya yung literal na nanligaw sa akin. Okay. Kumbaga, nahulog na lang po yung loob niya. Kasi puspusan po talaga ako noon. Kinarir mo ba? Opo. Pero despite po ng ganun po kami nag-start. Ay, pero magkaibigan po kami ni Brother Yuris. Oo, naman. nag-umpisa kayo as magkaibigan. Opo, magkaibigan. Kaya may foundation na rin po kami, magkakilala na rin po. Okay. Tapos, siguro po nung time po na kinausap niya na ako na magpakasal na po kami. Parang At ganyan least siya po. nagyaya. Siya po nag-aya. Thank you, Lord. Pero ano pa yon, Minister? Parang ano pa siya. Actually, meron kang hindi binabanggit eh. Yung parang, kasi siya yung parang naiinip. Naiinip siya. Kasi, Opo, totoo Kasi po 7 yun. years, di ba? Opo. Opo, 7 years po kami bago po kami Sabihin mo nga, ikasal. nakapagkwentuhan natin kanina, ano Opo. yung reason mo? Na, at that ganun time? kasi, parang ano po, sa amin po, sa pamilya, ako po yung panganay. Although, nung time na yon nagtatrabaho na ako, pati kami, yung dalawa po kami magkapatid, parang hindi ako at peace na Mag-asawa. mag-settle agad, na magbukod agad, na makita ko yung mga kapatid ko na medyo hindi pa sila medyo meron pang hindi baga parang medyo may hirapan pa sila na medyo makaano. Kaya nung actually lagi siya nagtatanong sana, kailan ba tayo nagtatanong siya sa akin. Ang sabi ko, hindi naman minamadali yung mga ganyang bagay. Although naiintindihan ko po kasi babae siya. Okay. Kaya lang, pinapaintindi ko rin sa kanya na ganito, ganyan. Hanggat parang hindi ko pa nakikita na ganito, na yung mga kapatid ko, masisettle, tapos kaya na nilang. So, kailan ka nag-decide nun? Nung 2021, nung Bakit? Anong dahilan at nag-decide ka na nun? ano po, yung parang, isa rin yung sa pinaka nakita ko na na parang, yung mga kapatid ko, kaya na nila kasi si Esa nun, may work na. Parang graduate na yata siya, magkaka-work na siya. Kaya sabi ko, yun, makakabuelo na ako. Na magkaroon man ng medyo struggle doon sa aming meron ng isa na makakatulong. Hindi na magiging mahirap para sa amin. Okay. Ganun po. Although hindi naman po ako naging talagang parang na parang breadwinner na matindi talaga. Hindi naman po ako At least gano'n. nakakatulong Opo. ka, no? Yung lang po, tamang support lang po. And then, parang yun lang ang nagiging ko na parang hindi ko pwedeng bitawan pa. Parang hindi pa ako pwedeng bumitaw pa dun sa mga kapatid ko. Kasi halimbawa, maghingi ng kung ang mga project, mga ganyan, kailangan ng tuition na ganito, ganyan. Dapat lagi pa rin akong, although hindi ako regular na magbibigay, dapat nakaantabay pa rin ako. So, ang ganda kasi, yung sense of responsibility mo sa pamilya mo, hindi naging hadlang, o naging isang basihan mo to make the right decision. And I think you made the right decision in that. Ganun ka ba lagi sa bawat hinaharap mo? Talagang tak, alam mo yun? Opo, may ganun po akong may ganun. Siguro po, nagkaroon po ako ng ganung idea dahil po, syempre, hindi naman po lingid sa ating pamilya, sa Comfy, na lagi naming isinishare na yung buhay talaga namin dati, talagang mahirap. Hindi naman talagang dumaan talaga rin po kami sa hirap. Kaya siguro, hindi ko naman po ewan ko ba kung masama ba yon or kung naging parang idealistic ako na parang ayokong madedehado tayo pagdating sa ganito. Okay, Parang ayokong mabuti although lang ang pagtitiwala naman natin sa Panginoon nandoon, pero gagawa pa rin talaga tayo ng wise decision para sa mga bagay-bagay. Hihingi tayo lagi ng guidance sa Panginoon. Kumbaga parang minsan kasi parang okay na yan. Okay na yan. Mahirap po kasi yung gano'n na although minsan nag-a-apply
may mga ganon. Pero sa akin po, parang yun ang natutunan ko sa Lord na plano mo. Ayun ang maganda sa kanya kasi may with partnership with the Lord. Yun ang kagandahan ng pagiging Kristiyano eh. Hindi ka na lang umuhugot sa sarili mo. Tapos minsan tuloy, hindi lang minsan, madalas mali, you know. But in your case, tsaka isa nakita ko sa kanya, hindi siya emotional sa mga desisyon niya. Tinitignan niya lahat objectively and I believe he brings this before the Lord. At dumating nga sa point na naging maayos ang lahat. Ay bago ko matanong, tatanong ko nga pala itong si Sister Camille, ano nakita mo sa kanya? Bakit mo siya nagustuhan? Ano yung isang karakter na, of course, sasabihin mo sa akin, ay pogi ho kasi siya. Ay kinilig naman daw yung isa. So, siya Ayun po. Alam naman po nating lahat na mata ang unang na nagmamahal. Wow. Ano yung nakita mo sa, what's the first thing that you saw in him na nagustuhan mo siya? Kasi po ako po ay gustong-gusto ko po talagang umaawit. Dahil po kasama ko siya sa banda, syempre po nakita ko sa kanya yung galing niya po sa pagda-drums. Kasi that time po drummer siya, sa talent po niya talaga. So more of humanga ka muna. Opo. Kasi hindi lang po siya marunong mag-drums, marunong din siya mag-bass, mag-gitara ng ano. Kumakanta. Kumakanta rin po siya, ganun po. Ikaw na. Pero sa ugali, anong gusto mo sa kanya? Ganon din po kasi hindi rin naman po ako nahirapan pa oohin to, iba. Hindi po kasi po yun po yung sinasabi niya po ngayon. Siya po kasi yung tipo ng tao na ayaw niya ng sugod basta. Pinag-iisipan niya po talaga muna. Kaya parang hindi naman sa ayaw magkamali, pero gusto niya po talaga, sigurado po siya sa mga desisyon niya. Yun po siguro yung malaking factor din po kaya ko po siya nagustuhan. Kasi syempre po lalaki po siya, tapos ako po, humaling ako sa kanya noon. Kung tutuusin po, kung sa kamunduhan lang, pwede naman po siyang, kung baga pwede naman po siya agad sa akin noon. Oo, mag-take advantage dahil bilang babae po ako, tapos bata pa po ako that time. Pero hindi po kasi siya ganun eh. Kaya nga sinasabi ko minsan, pinagtrabahuhan ko rin yan. Sabi ko gano'n. Kasi po, laki investment mo. Opo, nag-invest din ako talaga. Kahit para kumbaga, makuha ang matamis niyang oo. Hindi naman po. Okay. Siguro tanong ko pareho sa inyong dalawa, ano yung major adjustment ninyo if ever? Although 7 years, maganda ng adjust. Maganda kasi sa kanila, alam nyo, naging magkaibigan muna kayo Malaking bagay yun. Bago kayo, minsan alam mo na, minsan kaagad, tawag ko syota sorry mag-syota na agad na hindi naman kayo magkakilala. So, siyempre magkakaroon ng conflict, hindi kayo magkakilala, hindi mo alam saan nanggagaling yung isa, So, sa iyo muna siguro, Camille, ano yung major adjustment na nangyari? Ilang years na kayong kasal ngayon? Mag-4 years na po kami sa December. Oh, sige. So, yung 4 years na yan, merong adjustment. Anong major adjustment ang nangyari sa'yo nun? Matured po kasi si Yuris mag-isip po, lalo na po sa Christian world. So, meron pong mga bagay na kapag mali po ako nagagawa, siya na po yung nagko-correct sa akin. Hindi po kagaya before na pag nagkamali po ako, eto na, magkakamali ka na talaga. Ngayon po, kino-correct niya na po ako sa mga bagay na alam niyang magiging mali in the near future. Okay. So, Brother Yuris, ikaw, ano yung major adjustment? Isa lang. Adjustment po. Nung magpakasal na kayo? Nung nagsama na po kami. Nung kinasal na kayo, ayaw niya talaga. Nung kinasal na po kami. Yung 4 years na yan, ano yung major adjustment? Parang kasi naging na namin yung aming 7 years na bilang mag-boyfriend, girlfriend. Parang honestly speaking, hindi po ako nahirapan na yung mag-adjust para sa amin dalawa. Kasi po, yung samahan namin na mag-boyfriend, girlfriend kami, parang yun na yun, parang ngayon, ganun pa rin kami. Parang ganun pa rin. Although syempre, yung intimacy namin bilang mag-asawa, nandun na, nadagdag na mas lalo. Pero yung amin pong samahan, parang wala pong pinagkaiba nung lipas na panahon. Kaya parang sinasabi nga niya sa akin, nagbibiran po kami na sinasabi niya na, ako yung unang nagkagusto sa'yo kaya ganyan. Sinasabi ko, hindi. Niloob ng Panginoon na mapunta tayo sa ganyan sitwasyon. Kasi kung ayoko naman talaga. Hindi mo mapipilit ang lalaki di ba?
Pero nga, binigyan tayo ng Panginoon ng ano, na parang, binigyan tayo ng Panginoon ng, siguro, ng wisdom para, Oo. tulad po ng binanggit ko kanina, ito naman yung babae na parang, okay naman. Oh. Tsaka nung time kasi na yon, hindi naman po talaga, ano, kumbaga naglilibang lang din siya dun sa pagkanta niya. Saka sabi ko, parang, hindi naman din to, ano, magtatagal sa, ano, professional pa rin siya. Oo. Tapos, ayun po. Meron meron siyang nabanggit na nung birthday mo, Po. tumugtog sila, pero hindi mo pa ko siya mami kilala noon. Year 2012 po. Pagkatapos, na-invite ka na nga ng mga teachers, tapos, andyan ka pa rin. Opo. Sabi ko nga sa kanila, destiny na yan. Dahil sa ano pa man, ang Lord din naman na nag-orchestrate. Yun ang maganda sa atin. Ano. So, gusto ko rin, tinanong ko sa kanila kung okay lang tanungin kanina. Right now, wala kayong anak. Wala no? pa po. Either sa babae, usually sa lalaki na, bakit wala tayong anak? Ano? So, how do you see na, paano nyo tinitignan yung situation na wala pa kayong baby hanggang ngayon? Sa amin po kasi araw-araw po masaya kaming dalawa. Sobrang saya po talaga namin dalawa. Para Wala lang po kayo kaming- mag-girlfriend, boyfriend hanggang Opo, ngayon. magkaibigan, ganun po. Yun lang po ang pakiramdam namin. Para kaming, siguro sabihin, para pong naglalaro sa araw-araw. Parang ganun. Yun lang po ang aming. Ewan ko po kung maganda po yun, pero yun po ang pakiramdam namin sa araw-araw. Para lang po kaming laging bago na parang Abay, pinakamaganda yun. mag-boyfriend, girlfriend lang po kami na ganun lang. Yung ini-enjoy namin na itong mga bagay na to na acquire namin, yung mga achievements na kumbaga parang dati kasi, parang nung boyfriend, girlfriend kasi, parang pigil po kami dahil po pag yung mga panahon na may aalis kami, kailangan ihatid ko siya on time sa bahay nila dahil naghihintay yung mga magulang niya. So ngayon po, parang doon ko na-enjoy na kahit abutin tayo ng madaling araw, mag-asawa na tayo eh. Parang yun po yung masarap sa pakiramdam ko na kahit abutin kami ng madaling araw sa daan, na-enjoy namin. Parang mag-boyfriend, girlfriend lang din talaga po. Sabi nga, maganda example si Pastor Alex, Sister ilang taon na sila, no? Pero ang maganda is they enjoyed each other Oh, company. yes, opo, Kasi tama mahal po. mo eh. Pag mahal mo, hindi ka ba nagsasawa na, sana may iba naman, sana may, hindi kayo dumating sa ganung point na napakaganda, no? And I hope na minsan na may mga tao kasi na pag sinabing concept ng family, kailangan may anak na agad or anything. Sa inyong dalawa, na kahit siguro ano pa man mangyari, yung enjoyment ninyo sa bawat isa, yun ang hindi mawala eh. Di ba? Tsaka ano po ako, hindi po ako pala I love you sa kanya. Hindi po ako pala, hindi ka, opo, hindi ang po tawag ako doon? pala, Public PDA. Opo, hindi po ako PDA sa kanya. Pero pag kami pong dalawa, i-share ko na rin po, lagi ko pong sinasabi sa kanya na ikaw lang, kahit ikaw lang sa akin. Yun po ang tunay na nararamdaman ko na parang kahit ikaw lang, kahit wala na. Wow. Kahit ikaw lang sa akin. Haba Ikaw ng lang hair, wala. Parang hindi naman po yun ibig sabihin na initsapwera ko na lahat ng mga mahal ko sa buhay. Pero yung talagang ang ano ko talaga sa kanya is kahit kalimutan na akong lahat, ikaw wag lang. Ganun Kahit wag siya ka lang kamahal. mawala. Opo. Tsaka sanay po kami na kung nasan yung isa, nandun din po yung isa. Pag ayaw nung isa, ay ayoko na rin. Ganon po kami dalawa. Hindi po kami. Ano sabi ni Lord, di ba? Pinag-isa na kayo. Opo, yun po no? talaga. Pinag-isa na po kami ni Lord. Pagka meron po siyang gusto at ayaw ko po, ayaw na rin niya. Ganon din po kami, ganon din po ako. Nagkakasundo po kami sa lahat ng Yan daw yung bagay. sinasabing marriage made in heaven. Yes, ano? opo. Ang maganda sa inyo, wala yung mga kilig moments na during na, wala eh, no? Kasi minsan akala nila kailangan may mga kilig moments. Kayo wala eh. And yet, eto yung sitwasyon ninyo. Tsaka ano rin po hindi po kasi ako mamaterial. Yung halimbawa po, dadalan niya ako ng bulaklak. Ayoko po ng bulaklak. Ayoko po ng chocolate. Mag-tonsillitis lang ako doon. Basta uuwi siya. Tapos yun po, masaya na po kami dalawa nun. Hindi po ako yung pag Valentine's po, paramihan sila ng mga flowers tsaka mga balloons. Bilhin niyo lang Ako, ng thank balon. you, Lord. Ako po, thank you, Lord. Nakauwi na po si Yuris. Ganun po. Although hindi naman po yun magandang pa rin yun, magandang gesture pa rin yun na hindi naman natin yun Pero sa amin po talaga, hindi po
parang hindi po sa amin nag-ano yun. Hindi yung kultura siya yung bilang mag-asawa. nung magpapakasal nga po kami, sinabi ko na lang, "Uy, pakasal na tayo sa December." Buti hindi hinimatay. Parang ganun lang. Ang sabi nga ng daddy ko sa akin, wala ka namang katorya-torya, hindi ka man lang nag-propose ng mga ganun-ganun. Wala ka man lang. Hindi kayo ganun eh. Hindi po. Kaya nung pumunta po ako sa bahay, ang natatandaan ko nun, ang sinabi ko lang sa daddy ko, "Di, may lakad ba kayo sa linggo?" Sabi, "Wala naman. Bakit? Punta na tayo kay Camille kasi mamanikan na tayo doon." Ganun lang. Ganun lang po yung Walang sinabi drama, ko. walang Tapos natuwa naman sila daddy sa akin. Natuwa naman sila daddy, sila Mama Helen na ganun. Sabi, talaga, wala ka man lang kadating-dating, di ka man lang maipost sa Facebook na ayoko ng gano'n, ayaw namin ng gano'n. Tsaka po nung kinasal po kami, minister, wala po kaming yung prenup. Yung prenuptial photos po. Wala po kami noon, hindi po namin gusto parehas yun. Yung tignan mo siya, ganyan. Picture kayo. Mga ganun, wala po kaming ganun. Kaya naging mabilis lang po nung September kami na manhikan. December po kinasal na po kami. Ang preparation po no, November lang. So it was a simple wedding. Opo, simple wedding po. Tapos, A simple wedding for a simple couple. Which is ang ganda, no? Kasi ito ngayon yung resulta na hindi naman kayo mabobola dito para gumawa ng sarili niyong kwento no? So, sa istorya ng buhay nila mag-asawa, makita natin na talagang sa akin it is God who moved towards that. Wala kasing walang mga palamuti, walang kahit na it's a simple thing of two people falling in love with each other. At ang maganda pa kaya nga, isa pa, may konting minuto pa, is humiwalay kayo kaagad, no? O nag-stay pa kayo sa bahay? Ang nangyari po nung kinasal kami, yun talaga ang plano na talaga namin siyempre bumukod na po, umiwalay na po. Kasi yun naman po ang natutunan natin sa ating Christian values. Oo, tama. Nung by that time, na yun po. Ilang days o ilang weeks pa kayo nag-stay bago kayo Taon din po yan. Taon din po kasi. kasi po syempre po sa pamilya namin, babae po kami magkakapatid. Parang hirap pa po yung mama ko na i-let go ako. Kasi doon po kami nakatira sa mama ko. So you're staying with her family? Opo. Okay. Tapos 1 year din po, that time din po kasi medyo nahihirapan na rin po kami bumiyahe dahil parehas po kaming taga Makati nag-work. So nag-transfer na po kami sa Makati. Kumbaga po nung time na yon, talagang siyempre in honor no sa mga magulang niya. Although kailangan mag-stand na rin naman ako noon kasi nagpakasal na nga kami, parang ganun. Pero kasi sabi nung mama niya, nangialam na Doon kayo muna tumira sa bahay Ayaw po Gumanon nila. na. Pinagbigyan mo naman? Pinagbigyan ko naman po. Siguro mga 1 taon po. Tapos nung pinahupa-hupa ako na po, pinakikitaan ko na nga ng hindi maganda yung magulang niya. Para palayasin kami. Wala, ang bait kasi. Ang bait po kasi. Ang bait talaga, sobrang bait. Yun din po isang nagustuhan ko. Papa niya, mama niya. Sobrang bait po na wala po talaga masabi. Yun nga po. Misa pinakikitaan ko na ng di maganda. Pinaglalaba pa rin ako ng damit. Kaya sabi ko, huwag ka lang umalis. Kaya nga po, parang ganun nga po. Kaya nung naging mahirap din po sa amin, nung magsasabi kami na bubukod na po kami. Sige. Ganun. Pero ang ganda ng sitwasyon ng paghiwalay ninyo. Tsaka, it's the most responsible thing to do. First of all, it's biblical na pag nag-asawa, talagang humiwalay ka. At maganda sa inyo, you were responsible enough to say, hihiwalay na po kami. Hindi pangit yung paghihiwalay, naging maganda ang lahat. So, napakaganda po ng kwento ng mag-asawa. At nako, kung pwede lang extension pa ang awit ng pag-ibig. Anyway, maikling-maikli lang yan. Usually tinatapos ko sa advice. Doon sa mga magsyota dyan, sa mga mag-asawa, whatever it is, mag-advise ka sa lalaki lang. Ikaw, mag-advise sa babae lang. Sino mauna sa inyo? Ako na. Sige. Sige, Pastor. Sa ano po, siguro ang bilang may asawa po, sa mga bachelors naman kung ang ano po, maipapayo ko po, kung mamarapatin po ninyo na mapakinggan. Siguro po kung ikaw bilang ayusin mo muna yung
stand mo, yung tayo mo sa Panginoon. Yan dapat ang una-una mong malaman para hindi ka magkakamali sa pagpili ng partner. Ako din po, actually, nung nagkagustuhan kami ni Sister Camille, hindi po maayos yung relasyon ko sa Panginoon. Sobrang bait lang talaga ng Panginoon sa akin at napunta kami sa ganito. Sobrang siguro nag-decide din po kasi talaga kami. Pero kung ikaw po, Kristiyano ka, binata, set mo yung yung heart mo sa Panginoon, yung standard mo sa Panginoon. And hangga't maaari nga lagi kong binabanggit po dun sa mga kasamahan ko sa trabaho, dun sa mga kung Kristiyano ka, huwag ka nang mag-settle sa hindi Kristiyano. Huwag ka nang mag-compromise sa hindi Christian kasi mahihirapan kang ipaliwanag kung ano yung faith na meron ka, hindi naman kayo parehas ng values. So might as well, kung Christian ka, wino-work out mo yung relationship mo sa Panginoon, maghanap ka ng partner na makakaintindi kung anong buhay meron tayo, values natin, as Christians, para mas maging maganda yung kumbaga hindi ka mahirapan in the near future na doon sa pagpili ng kasi ang nangyayari, yun nga po, parang iba nagko-compromise dun sa Kaya ako po, minsan yun ang talagang nagiging matapang ko na payo para sa mga single. Pag Christian naman, huwag ka nang mag-compromise sa hindi Kristiyano. Well said. Okay. Si Ate Camille naman. Ayun po. So, para naman po sa mga kababaihan, yan, sa mga Gen Z natin dyan, sa mga sa akin naman po, hindi ko naman po sinasabi na gawin din ninyo yung nangyari sa akin na ako yung unang nagkagusto, ako yung nagsumikap, Iba naman ang kwento Ibang kwento naman po yun. Siguro po sa akin na pagtanto ko, simula po nung nakilala ko si Brother Yuris hanggang ngayon, connected pa rin po sa sinabi niya. Mas maganda po kung pipili po kayo ng inyong makakasama sa buhay, ay dapat po'y Kristiyano. Wala na pong tanong-tanong, basta yun po, ipag-pray nyo lang kay Lord na Lord, sana po, Lord, bigyan nyo po ako na makakasama ko sa buhay na Kristiyano. At maghintay. Kasi pag nakakita ng Christian, sinusunggaban in God's perfect time naman maghintay. Okay. Ay, wala na ho akong maidadagdag at ako po ay punong-puno ng kagalakan at sa kwentuhan namin ngayong umagang ito at alam ko pong kayo ay na-minister din ng mga tawag dito ng testimony ng ating dalawang kapatid na naririto. So kami ay panandali ang magpapaalam, ang bilis ng oras, no? Parang, minsan nga pag umpisa ako, saan kaya kami, paano kaya matatapos? Yung pala madalas ang nangyayari, kulang pa yung oras, no? So sana po kayo ay nag-enjoy din, kagaya ng aming kwentuhan dito. At muli po, bago kami magtapos, kami po ay aawit ng huling awitin, umawit at magpuri sa lumikha sa atin. Unang-una, maraming salamat. Tatawagin ko na Pastor Yuri. Salamat sa iyo. And Sister Camille. Umawit at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay, sa Kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay patid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa.
O kay buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. See you again next Saturday. God bless po. Bye-bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the